Sandigan Bayan ang mga kaso ni na Senators Jinggoy Estrada at Rodante Marcoleta. Para sa detalye, nasa linya si Mobile Journal, Arles de los Santos. Arles, unahin natin yung pag-deny sa petisyon ni Senator Jinggoy Estrada na dumalo nga sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ano raw ang dahilan ng korte? Cheryl, lack of merit ang dahilan ng Sandigan Bayan, 5th Division, para hindi pagbigyan ang hiling ni Senator Jinggoy Estrada na makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa 7 pahinang resolusyon na inilabas kahapon ng ika-5 Dibisyon ng Anti-Graft Court, iginit nito na hindi umano emergency o compelling temporary leave ang hiling ni Estrada. Dalawang rason kasi, Cheryl, ang binigay ng nakadetaining senador. Una, 2/3 daw kasi ang lahat ng senador ang kailangan para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sang-ayon sa Article 11, Section 3, Subsection 6 ng 1987 Constitution, kaya dapat umano siyang makaboto at sapat na dahilan umano ito para makalabas siya pansamantala sa piitan. Pangalawa, isa umanong high constitutional duty ang impeachment trial. Hindi pa man din daw siya humihingi, pero hindi naman daw siya humihingi ng bail at haharap pa rin siya sa kanyang mga pagdinig. Pero ani ng Sandigan Bayan, walang merito ang mga ito dahilan para nga ibasura ang kanyang motion na maka-attend sa impeachment trial. Cheryl. Pwede ba itong i-apela ni Senator Estrada? Posible yan, Cheryl, kung maghahain si Estrada ng motion for reconsideration sa 5th Division kung gagawin pa nila ito. Kabukod din, Cheryl, posible din na makalabas pansamantala si Estrada kung maghahain ang kanyang kampo ng petition for bail, kung saan itatakda rin ng korte at titimbangin ang lakas na mga ebidensya laban sa kanya. Pero matatandaan natin, Cheryl, na sa pre-trial at arraignment ni Estrada ay winidraw na nila ang kanilang petisyon na ito dahilan para manatili sa Estrada doon sa Payatas Quezon City Jail sa Quezon City at ang kasong plunder kasi ay non-bailable. Cheryl. Tinalakay din sa Sandigan Bayan ang kaso ni Senator Rodante Marcoleta. Ano mismo ang tinalakay ng korte? Bakit naungkat ang naging pagbisita kay Senator Marcoleta ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla? Cheryl, tinalakay dito yung lagay ng kalusugan ni Senator Rodante Marcoleta. Para sa tanong na kung may nilabag na ba si VP Sara at si Padilla, dito napansin kasi ni 3rd Division ng Sandigan Bayan Associate Justice na si Ronald Moreno kung bakit umano pinayagan ng PNP General Hospital ang pagbisita ni Duterte at Padilla kay Senator Rodante Marcoleta gayong inirekomenda ang isolation sa sakit sa senador bunsod ng sakit nitong mild pneumonia. Pinano ni Moreno na tila wala umanong face mask si Padilla nang lumabas sa pasilidad. Ani Moreno, hindi umano sila tutol sa pagbisita kay Marcoleta pero nababahala sila sa kaligtasan at kalusugan nito. Hindi pa rin kasi naibibigay ang commitment order ni Marcoleta sa 3rd Division ng Sandigan Bayan para sa kasong plunder kaugnay ng umano'y pagtanggap ng 75 billion pesos na donasyon mula sa mga pribadong individual. Cheryl. Ano naman ang sagot dito ng PNP? Cheryl, mayroon umanong communication o koordinasyon ang pagdating ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla sa Cybercrime Investigation and Detection Group o CIDG. Si Marcoleta rin umano ang humiling sa CIDG na magbisita siya ni Duterte at ni Padilla. Ito kasi ang nagdedesisyon kung sino ang pwedeng bumisita sa nakadetining senador. Ayon kay CIDG Chief of Police Colonel John Giagi ay mayroon umanong face mask si VP Sara Duterte at Senator Robin Padilla nang pumasok. Pero ayon kay Police Brigadier General Portia Manalad, Director for Health Services, sa kanyang kaalaman ay wala ng face mask si VP Sara nang bumisita. Pero aminado sila na hindi nasabihan na dapat sila ay naka-face mask sa kaugnay ng lagay ni Marcoleta. Dahil dyan ay hindi na muna papayagan ang ipagbisita kay Marcoleta bukod sa immediate family nito dahil na rin sa utos ng Sandigan Bayan. At humingi rin sila ng tawag sa Anti-Graft Court para sa lapse in judgment na ito. Kabukod yan, Cheryl, para sa kaalaman ng publiko, may mga nabanggit na sakit dito sa 3rd Division ng Sandigan Bayan na nararamdaman daw ni Marcoleta. Ayan yung cervical osteoarthritis, hypertension, cervical osteoporosis, mild pneumonia at sinus tachycardia. Pero sa ngayon, stable na raw ang kalagayan nito at to travel at mag-appear sa court. Pero sa ngayon
ay nananatili itong under observation at nagtitake ng mga antibiotic para sa kanyang mild pneumonia. Wala pa naman bang pinipetisyon si Senator Marcoleta na dumalo rin sa impeachment trial? Sa ngayon, Cheryl, sa 3rd Division ng Sandigan Bayan na naghahawak ng plunder, wala pa siyang petisyon na inihahain. No? Actually, Cheryl, hindi pa rin siya nababasahan ng kanyang sakdal dito at yung commitment order hindi pa rin bibigay, kaya wala pang petisyon at motion na ganyan. At syempre, aabangan natin kung maghain man siya ay kung bibigyan ba siya ng Sandigan Bayan. Maraming salamat, Mobile Journal, Arles de los Santos.